Kabanata 111. Iniunat ni Nolan ang kanyang mga palad sa likod ng kanyang leeg, hinatak siya palapit, at marahas na hinalikan ang kanyang mga labi sa paraang nagpaparusa. Nolan Goldman, bitawan mo ako. Si Maisie, nakakakuha lang ng pagkakataong makahinga, ay muling hinalikan niya. Direkta idiniin ang katawan nito sa katawan niya sa pagkakataong ito habang hinahalikan siya, at nablangko ang isip niya. Napapaligiran siya ng aura ng lalaki, at ang mga kamay na lumalaban at tumutulak sa kanyang dibdib ay nakahawak lamang ang laylayan ng kanyang kwelyo ng sandaling iyon. Masakit, tinadiganan mo ako, ang mga braso ni Maisie ay nadudurog, at siya ay napahiyaw sa sakit. Ay nalalaya ni Nolan ang kanyang katawan at sinubukang huwag ilagay ang lahat ng kanyang bigat sa kanya. Pagkatapos ay bahagyan niyang kinagat ang kanyang labi at sinabi sa mahinang boses, "Mangangahas ka bang saktan muli ang iyong sarili sa hinaharap?" Hindi sumagot si Maisie. Nagsimulang gumalaw ang palad ni Nolan na nakahawak sa kanyang baywang. Bigla siyang nanginig at agad na idiniin ang hindi mapakali at mainit nitong kamay. Kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko. Nang makitang kusang loob niyang inaamin ang kanyang pagkakamali, dahan-daang umupo si Nolan habang nagbibigay ng mahinang tingin. Hindi nakita pakakawalan kung mauulit pa ito. Okay, hindi ko nahahayaang masaktan pa ako. Masunareng tumanggaw si Maisie na may time na ekspresyon. Natigilan si Nolan. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at nilinggan ni Nolan ang kanyang ulo. Pasok. Pumasok ang dalawang staff na may dalang dalawang box na naglalaman ng isang evening gown at isang pares ng heels sa kanilang mga kamay. Lumapit sila at magalang na sinabi, "Paumanhin po, Mr. Goldman at Ms. Zora, nangyari ito dahil sa aming kapabayaan." Hiniling ng aming amo na dalhin ang bagong high-end na gown kay Ms. Zora para makahingi ng tawad sa kanya. Taos-puso kaming umaasa na magustuhan sila ni Ms. Zora. Pinuksan ng mga staff ang kahon, at lumitaw ang isang one-piece evening gown na may napakagandang pagkakayari. Ang pagputol ng gown at ang gininto ang pagbuberde sa itaas na bahagi ng katawan ay pawangyari sa kamay, na ginagawa itong napaka-compact at pinong tingnan. Ginawa ito mula sa silk brocade, na isang kuway mataas na kalidad na tela. Napangiti si Maisie. "Paki-thank you sa boss mo para sa akin." Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan. Panay ang tingin niya sa walang pakialam na mukha ni Maisie. "Kilala mo si Erwin Lincoln. Si Erwin ang nagbigay sa iyo ng itim na invitation card, di ba?" "Oo." Hindi naman itinanggi ni Maisie. Bukod sa industriya ng fashion, si Erwin ay talagang nagkaroon ng maraming koneksyon sa lahat ng mga mundo ng negosyo, hindi pa banggitin na siya ay palaging sinasakop ang isang kilalang posisyon sa lahat ng mga lugar. Siya ang taong nag-organisa ng socialite party. Hindi lamang siya nagdaos ng mga naturang celebrity event, ngunit siya rin ay nagkaroon ng kanyang kamay sa maraming mga charity evening at masquerades. "Paano kayo nagkakilala?" Tinitigan siya ni Nolan. Naguguluhan si Maisie. "Bakit mo tinatanong ang tungkol dito?" Lumapit si Nolan sa kanya. "Gusto ko malaman." Noon pa man ay pakiramdam niya ay may tinatago sa kanya ang babaeng ito. "Ako si Zora, ang kilalang designer ng alahas. Kakaiba ba para sa akin na makilala si Mr. Lincoln?" She shrugged, feeling na flawless talaga ang sagot niya. Tumingin sa kanya si Nolan at hindi na umimik. Kinuha ni Maisie ang evening gown at bumangon. "Magpapalit ako ng damit na ito." Nilingan ni Nolan ang ulo at pinagmamasdan ng paglalakad patungo sa kabilang kwarto, sabay baba ng tingin. Si Erwin ay tubong Morwich. Ang taong ito ay palaging napakahusay pagdating sa pagbuo ng mga interpersonal na mundo at pagtalon mula sa isang mundo patungo sa isa pa. Iyon ay kung paano siya tila nagkaroon ng mga koneksyon sa kalahati ng mga mundo ng negosyo sa buong mundo. Sa katunayan, palagi niyang pinananatili ang magandang relasyon sa mga lokal na tagapagpatupad ng batas at mga mafia sa Morwich. Siya ay hindi isang tao na kahit sino ay maaaring maliitin. Tanging ang mga metropolitans ng Morwich, na may ganitong mga relasyon sa publiko, ang maaaring gumamit ng malawak na interpersonal na mundo na taglay nila upang pumunta mula sa isang mundo patungo sa isa pa at palawakin pa ang kanilang panlipunang mundo. Kung nakilala lang ni Maisie si Erwin dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang ang taga-disenyo na si Zora, basta umalis lang siya sa Slakova 6 na taon na ang nakakaraan at naging Zora lang pagkatapos noon, habang si Erwin ay nasa Slakova sa nakalipas na 6 na taon. Kabanata 112. Kaya naman, mas maaga sigurong nakilala ni Maisie si Erwin kaysa 6 na taon na ang nakakaraan. May iniisip si Nolan nang makita niya ang magandang silhouette na lumilitaw sa kanyang paningin.
Ang crane embroidery sa evening gown ay mukhang proporsyonal, nakakasilaw na kaakit-akit. Ang vest sa ilalim ng damit ay nagpatingkad sa balingkinitang baywang ng nagsusuot nito, at ang makinis na mga kurba na idiniin nito ay lubhang kapansin-pansin. Nang maisuot ang panggabing damit sa katawan ni Maisie, nagmukha itong isang kagandahan na nagmula sa isang nakamamanghang pagpipinta. Napakaganda ng kanyang hitsura na walang sino man ang kayang kumurap o tanggalin ang kanilang mga mata sa kanya. Tinitigan siya ni Nolan ng malapitan, at nagningning ang mga mata nito. Ang mapang-akit na diwata na ito. Gustong-gusto kong tanggalin ang kagandahan at kakisigan na suot niya sa ibabaw at pagpiestahan siya ng husto. Tila nakuha ni Maisie ang nagbabantang intensyon sa mga mata ng lalaki, kaya tumalikod siya at gustong tumakas. Habang iniunat niya ang kanyang kamay para buksan ang pinto, may dumaan na braso sa kanyang baywang at nakaharang sa pinto. Niyakap ng lalaki ang kanyang slim na bewang gamit ang palad, tumabi, at lumapit sa kanya. Ang ganda mo. Iniyuko niya ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang balingkinitang leeg. Nolan Goldman, itigil mo ito. Naramdaman ni Maisie ang ligaw na aura na nagmumula sa kanyang likuran na nagpapaso sa kanyang katawan, at wala pa siyang nagawa. Bakit ang sanggit nitong dibag? Itinaas ni Nolan ang kanyang mga daliri, ibinaling ang kanyang mukha, at hinalikan ang kanyang mga labi. Hindi napigilan ni Maisie ang lakas ni Nolan. Ang kanyang katawan ay magiging isang pader na ladrilyo sa tuwing niyayakap niya ito, na nagpapahirap sa kanya na lumaban. Matako siyang hinaplos ni Nolan. Ang sakit ng kamay ko. Nang marinig ang kanyang euphemistic na reklamo, biglang bumalik sa katinoan si Nolan. Damn it, ano ba itong ginagawa ko? Alam na alam kong nasugatan ang braso niya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Si Nolan ay humingi ng paumanhin sa kanya ng masunurin at mapagkumbaba. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang mga pagkakamali sa harap ng isang babae. Napangisi si Maisie sa loob-loob. Balak niya ba talaga akong lamunin kung hindi dahil sa sinasadya kong pagsigaw? Sinabi pa niya na hindi ako pipilitin. Tibag, magagalit talaga ako kapag ginawa mo ulit ito. Inilayo ni Maisie ang mukha. Hindi siya masyadong pamilyar sa ugali ni Nolan. Nakumpirma lamang niya na siya ay isang lalaki na maaaring kumbansihin ng mga kadahilanan, ngunit hindi maaaring matakot sa pamamagitan ng puwersa. Malinaw niyang alam na masasaktan siya ng sapilitin kung maglalagay siya ng magaspang na ugali. Sa wakas ay naintindihan na niya ang katotohanan na talagang epektibo ang pagpapasakop sa lalaking ito pagkatapos na sumuko sa kanya ng ilang beses. Nilingan siya ni Nolan. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon kapag siya ay pinagsasabihan, si Nolan ay labis na natutuwa sa kaibuturan. At least hindi niya ako binigyan ng malamig na balikat, at ang ugali niya ay hindi na gaya ng dati. Kung gayon kailan ka papayag na gawin ito? Nag-aalalang tanong nito sa kanya na para bang isang batang lalaki na gusto ng candy mula sa kanyang ina dahil hindi niya alam kung mabibigo ba siyang pigilan ng kanyang sarili balang araw. Tinitigan siya ng masama ni Maisie. Lahat ba ng lalaki ay nag-iisip gamit ang iyong mga bola sa halip na ang iyong utak? Hindi ako sigurado kung lahat ng lalaki ay gagawin iyon. Nagtaas baba si Nolan. Ngunit mayroon lamang akong ideyang ito kapag nasa paligid mo ako. Sa madaling salita, ganoon lang ang reaksyon niya kapag kasama niya ito. Natigilan si Maisie. Pinunasan ni Nolan ang gilid ng kanyang labi gamit ang kanyang mga daliri at hininaan ang kanyang boses. Dapat mong malaman na ako ay pinipigilan ko ito sa nakalipas na 6 na taon. Hindi maiiwasang mawala ito sa kanya balang araw. Si Maisie ay napalingon sa kanya. Hindi ba inihatid ni Willow ang sarili sa iyong pintuan? I'd bet my life that Willow must have tried to talk herself to his bed ilang beses na sa paglipas ng mga taon. Hindi ako masyadong kumbinsido na hindi niya ginalaw ang babaeng nakasama niya sa loob ng 6 na taon. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Oh, yun ba? Dahan-daang itinulak ni Maisie ang kanyang katawan at nagmungkahi, then you can stay here and do it yourself. I'm heading out already. Kaya mo bang gawin iyon? Lumapit si Nolan sa kanya. Ang pinuno ng Wolfpack ay naging isang mahirap na alagang hayop. Nakakaawa siya, nagmamakaawa siya. Walang masabi si Maisie para doon. Kabanata 113. Nagpalit si Maisie ng evening gown at lumabas ng banyo patungo sa handaan kasama si Nolan. Nakakasilaw silang dalawa nang humarap sila sa handaan. Si Nolan ay walang pakialam at walang ekspresyon gaya ng dati, at si Maisie ay hindi na naglakas loob na tumingin sa kanya pagkatapos masaksihan ang kamanghamanghang eksena. Wala akong nagawa.
Pwede ba akong magka-amnesia simula sa nangyari kanina? Lumapit si Kennedy sa kanya, mukhang nag-aalala. Okay na ba ang sugat mo? Ayos lang. Ito ay isang maliit pinsala, at ito ay naasikaso na. Napangiti si Maisie. Ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa baywang ni Maisie at mahinang ngumiti kay Kennedy. Huwag kang mag-alala, Mr. Fannin, ako na ang bahala sa kanya ngayong nandito na ako. Hinigpitin ni Willow ang hawak ng kamay sa wine glass. Nakina Maisie at Nolan ang atensyon ng lahat. Mapait siyang nagngangalit habang nakikinig sa mga nakakainggit na salita ng mga nakapaligid sa kanya. Ako dapat ang nakatayo sa tabi niya. Hindi na dapat bumalik si Maisie. O marahil, hindi siya dapat umiral. Isang pahiwatig ng nakamamatay na lamig ang sumilay sa kanyang mga mata habang may iniisip siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at nawala sa karamihan. Napansin ni Maisie ang pag-alis ni Willow at may naisip siya kaya tinulak niya ang kamay ni Nolan palayo. Kailangan kong pumunta sa restroom. Kailangan mo ba akong sumama sa iyo? Napapikit si Nolan. Nilingga ni Maisie ang kanyang ulo at pinandilatan siya. Ang salitang, pervert, ay kitang-kita sa kanyang ekspresyon. Isang ngiti lang ang naisagot ni Nolan. Pumunta si Willow sa koridor at nakita niya si Pearl sa telepono. Gumiti siya at naglakad palapit sa kanya. Ms. Santiago, galit pa rin si Pearl sa pagpapaalis sa party, kaya mas lalong nagalit ang ekspresyon ng mukha niya nang makita niya si Willow. Ibinaba niya ang tawag at nagtanong sa matalas na tono, ano ang gusto mo? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Na-misunderstood mo ako, Ms. Santiago. Nandito ako para tulungan ka. Nandito ka para tulungan ako. Tumingin si Pearl sa kanya nang may pagdududa. Hey, di ba ate kanya? Bakit ka magiging mabait? Napakagatlabi si Willow at nagpaliwanag, hindi kasing ganda ng iniisip mo ang relasyon ko sa kanya. Half-sisters lang kami. Sa totoo lang, galit din ako sa kanya gaya mo. Pulong ni Pearl, sabi mo matutulungan mo ako. Ano ang maaari mong gawin kong gayon? Mapapalayas ba ako sa piging kung hindi dahil kay Mr. Goldman? Backman hindi ko ina-expect na girlfriend ni Mr. Goldman yung babaeng yun. Hindi ba si Mr. Goldman ang tanging taong maaasahan niya? Gusto pa ba ni Mr. Goldman na makasama siya kung mawawala ang lahat ng kanyang katayuan at reputasyon? Itinaas ni Willow ang kanyang mga mata, at isang bakas ng kasiyahan ang makikita mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Huminto si Pearl at tumingin sa kanya. Anong plano ang nasa isip mo? Kinagat ni Willow ang kanyang mga labi. Hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran ngayong gabi basta magkatrabaho tayo. Napaka-excited kung lalabas siya sa mga headline bukas. Nakatayo sa likod ng dingding, narinig ni Maisie ang pagkanan ng dalawa sa koridor. Nanlamig at nanlumo ang mga mata niya nang marinig niya ang pinag-uusapan nila. Alam kong hindi ganoon kadaling aalis si Willow. Lumapit na pala siya kay Pearl para humingi ng tulong. Inilabas ni Maisie ang kanyang cellphone at nag-message sa kung sino. Mukhang magkakaroon ng magandang palabas ngayong gabi. Bumalik si Willow sa banquet hall at nakita niyang wala si Maisie sa tabi ni Nolan. It'll be a piece of cake kung wala si Nolan sa tabi niya. Pero alam kong hindi maniniwala sa akin si Maisie, kaya hihintayin ko na lang na kumilos si Pearl. Siya dapat ang nag-aayos ngayon. Nakatanggap siya ng text message mula kay Pearl sa kanyang cellphone habang nakita niya ang isang bartender na naglalakad papunta kay Maisie na may dalang wine tray. Lumapit ang bartender kay Maisie at may ibinulong sa kanya. Matapos pakinggan ang iniaalok ng bartender, walang pag-aalinlangan na inilapag ni Maisie ang wine glass sa kanyang kamay at lumabas ng bulwagan kasama ang bartender. Nakaramdam ng hiya si Willow nang makita niya ang kinalabasan. Kabanata 114. Pagkatapos magayos, sinadya ni Pearl na sabihin kay Nolan ang pangyayari. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang grupo ng mga tao upang hanapin si Maisie. Talagang si Maisie ang dapat na maging laruan ng mga taong iyon kapag nahanap natin siya. Hindi na talaga makapaghintay si Willow na masaksihan ang eksenang iyon ngayon. Siguradong masisira si Maisie Vanderbilt ngayong gabi. Paano kung ang kanyang mga anak ay kay Nolan? Ang mga Goldman ay hindi kailanman kukuha ng gayong karumal-dumal na babae. Sinundan ni Maisie ang bartender sa lounge, at nandoon si Pearl sa lounge, naghihintay kanya. Pagkaalis ng bartender, tumayo si Pearl at naglakad papunta sa kanya. Ms. Vanderbilt, pasensya na, kasalanan ko lahat ang nangyari kanina. Gusto kitang makilala mag-isa para lang humingi ng tawad sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Hinawakan ni Pearl ang kanyang kamay na may tame time na ekspresyon, humihingi ng kanyang kapatawaran.
Yung acting skills niya is so believable that I might think she's learned her lesson kung hindi ko pa alam ang plano nila. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya at ngumiti. MS Santiago, gusto mo ba talagang humingi ng tawad sa akin? Siyempre, gusto ko. Iginiit ni Pearl ng may kaunting konsensya, ngunit hindi niya dapat hayaang mapansin ng kabilang partido ang anumang mali. Inaamin ko na masyado akong impulsive at nasaktan kita. I'm really sorry, mapapatawad mo ba ako? MS Santiago, hindi naman sa ayaw kong bigyan ka ng pagkakataon na gawin iyon. Dahan-daang pinahit ni Maisie ang snake ring sa kanyang daliri, at parang walang pakialam ang tono nito. Pero, sa simula pa lang, hindi mo naisip na humingi ng tawad sa akin, tama ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Pearl. Anong pinagsasabi mo? Siguradong nandito ako para humingi ng tawad. MS Santiago, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Anong kailangan mo sa akin? Nanlamig ang mga mata ni Maisie. Medyo natarante si Pearl. Hindi, dapat walang alam ang bitch na ito, di ba? No, hindi ko dapat ipaalam sa kanya ang plano namin. Hindi ako makakapatuloy na manatili sa upper class circle sa hinaharap kong ang scheme na ito ay mabubunyag. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis muna ako. Sa tingin mo makakaalis ka na. Hinawakan siya ni Pearl at biglang sumigaw, lumabas na kayo. Ilang matipunong lalaki na nagtatago sa isang silid sa lounge ang lumabas. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Maisie. MS Santiago, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? So what? Anyway, walang darating para sagipin ka kahit naisiga mo ang iyong lalamunan ngayon. Hindi ba mayabang na bitch ka na akala mo girlfriend ka ni Mr. Goldman? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, hindi rin ako isang taong dapat pagtripan. Itinulak ni Pearl si Maisie sa gitna ng mga lalaking iyon. Hinawakan ng malalakas na lalaki si Maisie, at tinakpan ng isa sa mga lalaki ang kanyang bibig at ilong ng tela. Sinubukan niyang magpumiglas saglit ngunit unti-unting nawala ng malay. Nang makitang nahimete si Maisie, lumapit si Pearl sa kanya. Sino ka sa tingin mo? You'll be just another nobody pagkatapos ng gabing ito. Pagkasabi nito ay sinabi niya sa mga lalaki. Guys, mag-enjoy kayo. Oo, binibini. Kasalukuyang tuwang-tuwa at hindi mapakali ang mga matipunong lalaking iyon. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Talagang sulit na mabayaran ng $80,000 para lang halayin ng isang kaakit-akit na babae. Pagkalabas ni Pearl ng private lounge, hindi niya inaasahang kinatok siya ng isang lalaking nakaitim na nakatayo sa labas ng pinto. Lumingon ang matipunong lalaki nang marinig ang kaguluhan na nagmula sa labas ng pinto at nakita ang isang lalaking nakaitim na may mga tattoo sa leeg na hinihila pabalik sa lounge si Pearl na nahimete. Ang lalaking nakaitim pagkatapos, ay dahan-daang naglabas ng pistol mula sa kanyang suit. Huwag kayong gumalaw. Si Maisie na kanina pa nakatulala ay itinutok ang matalim na dulo ng singsing ng ahas sa leeg ng lalaking nasa harapan niya. Kung ayaw mong mamatay, makipagtulungan ka lang ng masunurin. Baril man iyon o banta ng babaeng nasa likod nila, ang matipunong lalaki ay nagtaas ng kamay sa takot. Tinawagan lang kami para gawin ito. Wala kaming alam. Kabanata 115. Lumapit si Maisie sa lalaking nakaitim, kinuha ang isang cellphone mula sa katawan ng walang malay na babae, in-unlock ito gamit ang kanyang fingerprint, at nagpadala ng mensahe kay Willow. Papuntahin natin siya dito sa loob 20 minuto. Matapos ipadala ang mensahe, ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at tumayo. Mr. Khan, iiwan ko ito sa iyo. Tumanggaw ang lalaking nakaitim. Umalis si Maisie sa lounge at naglakad patungo sa balcony. Nakatali sa likod ang mahabang blonde na buhok ng lalaking nakatayo sa balkonahe. Dahan-dahan siyang lumingon, inilantad ang retro silver rim thin frame glasses na may chain embellishment at dark black suit na nagpaganda sa kanya. Tito Erwin, nagkataon lang. Samandal si Maisie na may mapaglarong ekspresyon. Ang maamong nasa middle-aged na lalaki sa kanyang harapan ay si Erwin. Mula sa labas, mahirap paniwalaan na ang may-ari ng kahangahangang kaakit-akit na half-blood na hitsura ay talagang 45 taong gulang lang. Kung hindi lang dahil kilala na siya ni Maisie noon pa man, hindi siya maniniwala dito. Itinaas ni Erwin ang kanyang kamay at hinimas ang kanyang ulo. Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na kumuha ng ganoong panganib? Hindi ka ba natakot na hindi ko makuha si Khan sa tamang panahon? Iyan ay dahil naniniwala ako sa iyo, sagot ni Maisie. Kahit pagtaksilan ako ng buong mundo, maniniwala pa rin ako kay Tio Erwin.
Si Riley ang tumulong sa kanya na makapag-abroad 6 years ago. Sa lahat ng mga taon na iyon sa Staslow, nakatanggap din siya ng tulong mula kay Uncle Erwin bilang karagdagan mula kay Riley's. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang binubuli sa hindi pala kaibigan at walang magawang bansang iyon ng Staslow. Bata pa lang ay kilala na niya si Tio Erwin dahil sa kanyang ina. Bagamat hindi pa niya masyadong alam ang relasyon ng kanyang ina kay Tio Erwin, ang tanging nasabi niya lang ay si Tio Erwin lamang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng kanyang ina. Young lady, nakakabahala talaga. Ang tono ni Erwin ay parang sinisisi niya si Maisie, ngunit iba ang nakikita ng kanyang mainit na mga mata dahil itinuring niya si Maisie bilang kanyang biological na pamangkin pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Alam na niya na matagal nang nakabalik si Maisie sa Slakova. Hindi niya nakontak lahat this while because she didn't have the intention to use her relationship with him to get the revenge that she wanted. Gusto lang ng babaeng ito na umasa sa sarili niya. Nilagay ni Erwin ang kamay niya sa balikat niya. Bueno, dapat kang bumalik sa piging ngayon. Huwag mong pag-alalahin si Kennedy. Kailangan ko bang bumalik ngayon? Hindi ko ba mamimiss ang climax kung gagawin ko ito? Nagtaas ng kilay si Maisie. Napansin ni Erwin ang kakilakilabot na ideya na kanyang ginagawa at napangiti. Okay lang ako sa kahit ano basta masaya ka. Sa mga Santiago naman, ipaubaya mo na lang sa akin. Ay enjoy mo lang ang gabi mo hanggat gusto mo. Nasa sideline ang namamahala sa socialite party, na humarap sa aksidenteng nangyari kanina. Dapat silang magbigay kay Mr. Goldman ng paliwanag kahit na ano. Kung tutusin, hindi rin kayang saktan ng taong namamahala sa piging si Mr. Goldman. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Nolan ang mga tao na parang may hinahanap na iba, ngunit hindi niya nakita si Maisie sa mahabang panahon ng pag-scan, kaya bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang wine glass. Kayo na lang ang bahala dito kung sa tingin ninyo ay akma. May iba pa akong dapat asikasuhin. Hahanapin na sana ni Nolan si Maisie nang sumugod si Willow sa kanya nang nagmamadali. Nolan, masama ito. Lumapit sa kanya si Willow na may masamang tingin. Wala na si Zay. Kanina ko pa siya hinahanap pero matagal ko na siyang hindi nakita. Malamig at mabagsik ang mga mata ni Nolan. Sigurado ka bang nawawala siya? Nakagat ni Willow ang kanyang labi habang siya ay nasa bingit ng pag-iyak. Nolan, alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ang pinakakagyat na gawain ngayon ay hanapin si Zay sa lalong madaling panahon. She scoffed inside. I want to find Maisie more than anyone now as even I don't know kung sinong lalaki ang tinutulugan niya ngayon.